Okay, so isang mapagpalang alas 9:14 ng umaga at a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. So meron ho tayo ditong bagong OJT. Yun o, si Eugene. Yun o, kabay-kabay naman dyan, Eugene. Yun o, taga San Jose del Monte lamang. So ito ho yung ating BMW. Yun, basta motor wagi. Ay! So tayo po ay mayroong i-check na tawag dito, na X-Power. Inverter ho ito, yun i-check natin. No? So nagmumulto daw, no? Kusang bumubukas, kusang nagsasara. So tunghayan po natin sa mga oras nito kung ano nga ba talaga ang yan. Kung ano nga ba talaga ang problema ng aircon na to na kusang namamatay, kusang nabubuhay. Yun. So ito yung ating kolong-kolong, no. So ginagamit ho natin yung ating kolong-kolong kapag mga along San Jose del Monte lamang yung yung ating mga project. Okay? So tayo po ay pasukin na natin yung bahay na to. Pasok. Tunghayan po natin sa mga oras nito kung ano naging problema, no, mga kamaster, dahil nga kusa daw bumubukas at kusa din na namamatay, may sariling program. Okay? So ito po ay carrier na X-Power Gold, mga kamaster. Tuturuan ho natin si Eugene, no? Basic sa pagbabaklas ng indoor unit, yung mga lock. Okay? So ang unang-una natin itatanggalin yung ano mo na, Eugene, ha? Ito. Yan. Okay, tanggalin mo. Yun. Yan. So, kasi kailangan, no, mga kamaster, sa pagtatanggal pa lang ng mga lock, dapat alam nyo na kung paano ang diskarte. Hindi pwedeng hatak, pokpok, hindi pwede. So kailangan may tamang tayo dyan, may tama tayong proseso dyan. Okay? So si Eugene ay mayroon ding siyang shop, no? Pero kulang pa sa kaalaman, kaya tinutulungan natin si Eugene. Yung. Then yan. Then isasagad mo lang siya. Yon. Sagad mo sa taas, kusa siyang matatanggal. Nadali. Di hindi ho tayo nakasira. Ganun lamang. Tuwang-tuwa si Eugene, no? Then pangatlo yun. Yan. Kasi kulang pa si Eugene sa refrigeration and air conditioning. Yan. Knowledge. Yun. Yan. Pagkatapos, yung filter, air filter. Yun. Madali. Nasa proseso. So, maya-maya na natin ito tatanggalin, ha. So, titingnan muna natin dito yung connection ng kanyang wire. Okay. So, ang yun. So, may problema ho tayo sa unang-una. May nakita ho tayong problema dito sa power supply, no? Kasi pinabili ho si Sir ng kababayan natin technician ng wire na pagkalaki-laki, no? Puntahan ho muna natin dito. Kasi kaya ako pinapaliwanag ko sa inyo para matuto ho kayo, no, sa mga kababayan natin technician. So ito ho yung power supply ng ating aircon. So yung power supply ng ating aircon ay 15 amperes. Okay, 15 amperes. So dapat ang nakalagay ho dito kahit papaano po, dahil main nga ho ito, dapat 30 amperes, no? Then, dapat dito sa labas, meron po tayong 20 amperes. Yeah. Tama sabi mo. Binuksan ho natin to, ha? Ayun, no? Yun, no? Yun natin yung ating BMW basta motor, wagi. Yan! So, ito. Tama naman ho yung connection dito. Yung ating connecting wire from indoor unit, outdoor unit. Problema, ito, no? Dapat, etong wire na to, dediretso ho muna dito sa breaker, no? Sa breaker dapat meron pa tayong breaker dito. Itong power supply na to dediretso sa breaker, then saka pupunta dito sa power supply naman ng ating outdoor unit. So dapat ho ganun, ha, mga kamaster, sa mga susunod na installation, dapat ayusin ho natin. Hindi naman ho kawalan ito sa atin, no? Tama sabi mo. Ganun po yung meron po tayong primary, meron po tayong secondary, mga kamaster. So, balik po tayo dun sa indoor unit para malaman natin kung ano nga ba ang problema kapag kusang bumubukas, okay? Okay, so patatanggal ho natin kay Eugene ang ating OJT na yung basic na pagtatanggal ng ng panel, kasi dapat hindi lang ho tayo magaling sa troubleshooting, dapat may alam din ho tayo, sapat na kaalaman kung paano nga ba tanggalin ang mga panel, kasi yung iba nakakabasag tayo ng although siyempre may mga pagkakataon na dumadating talaga sa gano'n na nakakabasag tayo ng lock, hindi dahil sa hindi marunong, kundi minsan, no, yung unit ay marupok na. Paalala, minsan yung lock ng unit ay marupok na pag may mga katagalan na. Okay? So, ang susunod natin, tanggalin mo to, Eugene, no? Ito. Yan. So, kailangan unahin muna natin tong lock. Daliri lamang ang ating nadali. Ayan, o. Kapag sumusunod sa teacher, yun. Ibeben mo lamang siya. Akin na. Ako ang helper mo ngayon. So,
Yan, tinuruan na natin si Eugene ha. Yan, kung paano ang pagbabaklas. Yun. Yun o, nadali o. Dahil sa taas, yung lock doon. Yun. 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 Yun o, nadali o. Okay. So, kailangan masunurin para natututo. Yun o. So, sa pagbabaklas ng ganyan, kung alam mo na yung diskarte, so, di ba, dadalhin mo na yan habang nabubuhay ka pa. Okay, so, babaklasin ho natin yung, yung sensor nandun, yung IR, okay? Okay, so ang gagawin lamang ho natin ay lilinisin ho muna natin tong switch, yung emergency switch, yung reset ho ito eh. Okay, lilinisin ho natin to kasi pagka shorted ho ito, maya-maya lamang ho yan mamamatay at aandar. Then ito namang IR niya, lilinisin ho natin tong IR ha, mga kamaster. Ito lamang ho lilinisin natin to, tsaka ito, okay? Okay, so ang ganito no, itong switch natin kapag shorted ho ito, ang mangyayari diyan mamamatay, aandar, mamamatay, aandar. Kaya minsan kapag switch on mo sa sa remote, hindi na siya nag-switch on ulit. Bakit? Kasi nga ho, shorted ho ito, no. So, check na ho natin ngayon. Naka times 1 ho tayo So kapag ho yan ay may continuity, meaning shorted ho yan. Kapag pinindot ho natin yan, dapat magkakaroon ng palo. Yun. Okay? So kapag lagi siya nakapalo, no? Halimbawa, kinuha na natin siya ngayon. Pag lagi siya nakapalo, shorted ho yan. So kailangan linisin lamang ho natin yung yung contact para, alam mo yun, may release yung pagiging shorted ang ating switch. Okay mga kamaster, kaya pagka ganito, shorted ho yan, patay sindi nga ho. Okay, So ngayon hindi ho siya shorted, kaya ang gagawin ho natin, isasalpak na lang ho natin. Lilinisin lamang ho natin itong switch na to, then itong IR, itong receiver na to. Okay, so isasalpak na ho natin. Na ikabit na ho natin itong receiver na to, assembly. So nilinis ho natin yung kanyang switch, yung emergency switch, tsaka yung kanyang IR. Then ang susunod natin ililinisin ay yung kanyang sensor, Ayun, siya. Pagka ganito ho ay hindi ho magkakaroon magandang contact. Ayan. So ito ha, paalala ha, kalimutan niyo na yung lahat, kalimutan yung asawa niyo. Wag lang ho ito ha. Ayan, mahalaga ho 'yan. Yung lock ho na to. Kasi pag wala ho ito, pag hindi nyo na-lock, at sinelpak nyo ho yan dyan, dito, pag sinelpak nyo ho yan dyan, patay sindi ang ating indoor unit. Kasi syempre, maluwag So dapat intact ho yan sa pamamagitan ng lock. Okay? Kaya, huwag nyo itong kakalimutan. Kalimutan nyo na lahat, pati asawa nyo, wag lang ho ito. Ay, joke lang. Yun. So, linisin ho natin. Liyahin mo nga ito, Eugene. Okay, so ito na ho, malinis na ho yung ating sensor. So, yung kanyang air sensor, nandito sa taas, okay? So, dapat ganito kalinis yung ating sensor, ha? So, ito ho yung lock, ha? Baka makalimutan nyo. Ay, siya! Mahalaga ho ito. Yan. So, ilalagay na ho natin yung sensor. Saka, papahawakan muna natin to kay, Eugene. Ayan na mga kamaster, okay na po yan. Nalinisan na ho natin, then okay na rin ho ito, paanda rin na ho natin, okay? Ayan, so, order natin. Yun. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Yun mga kamaster, gumana naman yung compressor niya, 1.2 amperes, so, yan. Gumana ang ating compressor. Pero, tingnan natin kung mamamatay siya. Antabayan na natin kasi pag namatay ito, malamang patay din yung indoor unit. Ayan.
So antay-antay muna tayo. So tinakpan muna natin, no, para maganda yung kanyang distribution ng refrigerant. Yun, 2.5 amperes. Okay, so antay-antay tayo ha, mga kamaster. Tama sabi mo. Okay, so alas 11:16 na ho ng ng umaga, eh sa awa ng Diyos, alhamdulillah rabbil alamin. So hindi na ho namatay yung ating ating indoor unit. So puntahan ho natin dito sa outdoor. Yan, tingnan natin kung ilang amperahe. Iya. Natin dito. Yun. Yun. So meron tayong 1.8 amperes mga kamaster. Yun, 1.8 amperes. So. Okay. So wala ho tayong, kunin mo yung gauge doon, tsaka katala. Kuha naman natin to ng pressure. So mahigit isang oras na tayong nag-observe dito. Sa awa naman ng Diyos, alhamdulillah rabbil alamin. So hindi na po namatay ang ating ating indoor unit. Tingnan mo ko ilan. Kailangan po. Yan, tama lang. Ako na muna dyan. Okay, so sa mga simpleng paraan kung paano magkabit ng hose dito, eh natututo ho si Eugene. Eugene, anong pwede mo, Eugene? Idanan po. Idanan. Akala ko yung Eugene dun sa, ano ba yun? Ghost fighter. Oh, Ghost Fighter. Yun, si Taguro. So meron ho tayo nakukuhang 150 PSI. So tama lamang ho yung ating humataw na ho siya, humataw. Yan, 3.8 amperes. Yun. So ang kanyang current ay naka 3.7 amperes tayo. 150 PSI. So tama lang naman ho yung karga. Pero magkaganon pa man eh hindi na ho namatay yung ating indoor unit kasi yung humahataw, pumapalo ng 4. So magkaganon pa man base sa sinasabi ng ating minamahal na customer na namamatay siya, maya-maya namamatay na pag on niya, kusang namamatay, maya-maya namamatay, tapos nabubuhay. Yun. So ngayon naman sa awa ng Diyos, alhamdulillah, wala na. Okay na ho. So pero syempre, magkaganon pa man, obserbahan pa rin natin ng mga ilang oras mga kamaster. Okay, so standby lang ho kayo. 2,000 years later. Okay, so alas 12:17 na ng tanghali. So ang gagawin natin, since na okay na ho ito, papatayin muna natin, Pag pinatay natin, din maya-maya on natin. Ngayon kapag halimbawa, kasi doon natin malalaman kung naging okay na nga, kasi maya-maya hanggang ganito lang, hanggang umpisa lang. So para malaman natin, kung hanggang sa dulo ng ating ginagawa ay okay pa rin siya, on off na ho natin. Yan, off. Yun. Okay? So pagkalipas ho ng siguro mga 12:20, i-on ho natin siya ulit. Doon natin malalaman kung magbi-blink pa siya mga kamaster. Okay? So antay po tayo ng mga 3 to 5 minutes mga kamaster. 2,000 years later. So, bago natin na i-finalize, mag-electrical ho tayo ha. Aayusin ho natin yung electrical connection nito. So, naka-ready na ho lahat. Okay, maglalagay ho tayo dito ng secondary breaker para sa safety ng ating aircon. Dapat may secondary breaker ho tayo para hindi ho tayo magkakaroon ng aberya sa pagdating ng panahon. Okay, so ilalagay ho natin itong NEMA 3R dito sa pader na to para maprotektahan ho yung ating system. Okay mga kamaster, so tayo po ay mag-electrical ngayon. Okay. Okay, so alas 2:34 na ng hapon. So napalitan na ho natin tong ito yung kanyang main. Ang main breaker niya ay 15 ampere, 15 ampere. Eh hindi ho ito po pwede, okay? Tapos nung tinignan natin kanina, ang luwag ng connection. So pinalitan na ho natin to. So ang main ho natin ngayon ay 30 amperes, then yung secondary natin ay 20 amperes. So okay na ho ito. Punta ho tayo dun sa outdoor. Iyon. Yeah. Okay. So, ito na ho yung ating connection, Ayan, Yan. So, ito yung tamang connection dyan. Yan. Okay. Asan yung screwdriver dyan? Yung power supply na galing ho sa... Yung power supply na galing ho, ito yung galing sa ito yung galing sa breaker, yung dilaw, pumunta ho dito sa taas. Okay? So, nilagyan ho natin siya ng ng terminal lug. Okay, ito naman puti, ito naman yung output papunta naman dito. So ang kinikerry ho ng breaker na to ay dalawa, load ng compressor at load ng indoor unit. So safe ho yung ating main, okay, in terms of
standard na wiring ng ating mga aircon. So ganun lamang ho ganun lamang ho. So dapat ho may secondary breaker ho tayo sa labas para sa safety ng ating aircon. So ito, babalutan na lamang ho natin yan kasi nga ang usapan naman namin ni Sir ay check up lang, pero since na talagang kailangan ng ni Sir na anuhin to, ipaayos ang electrical, so babalikan na lamang ho natin to kung sakali, no, para mabalutan ho natin to. Okay? So okay na ho yan, gagawin ho natin, papanil na ho natin. Okay, so ito na ho yung ating finished product. Mayroon na ho siyang circuit breakers, secondary. So, on muna doon sa ano, sa... Teka lang ha, teka lang. Yeah. On muna doon. Sa main. Sa main muna, sa main. Yan. Yun. Then, 30 amperes. Yun, nadali. So, tara tayo. On natin. Oh, ba't wala? Ay, iwan wala. On mo dun sa ano? Kaya pala. Ako'y nagtaka, ba't hindi nag-on? Ay, hindi mo nag-on dito. Kaya pala, ako'y kinabahan. Yan! Ay, talaga naman. Ay, ginajok tayo ni Eugene. Okay, on na natin. Yun. Ay, mamaya na pala. Ibalik muna natin yung ano, ibalik muna natin lahat mga kamaster ng ano, lahat ng panel. Okay, para isahang bigwasan lang. Okay, so naikabit na ho ni Eugene ang ating OJT. Yung panel, so on na ho natin. Yun. So nakaset ho tayo sa 22 mga kamaster, okay? Ayan. Sarado mo na yun, ano? Sarado mo na yun. Okay, so ganun lamang ho kadali yung ating sinagawang ating sinagawang troubleshooting. Ang problema lamang ho yung switch mga kamaster, no? Punta ho tayo dito. Kaya ho siya namamatay. Okay, pero kung halimbawa may mga pagkakataon kayo na nakaranas ng ganun, so ganun lamang pa ulit-ulit, pwede mo siyang linisin ulit, o di naman kaya i-reset mo na lang. Yan, punta tayo dito. Yun. Yun, banda na yung ating compressor. Yun. So mayroon tayong 2.2 amperes. Yan, hayaan lang muna natin ha. Ayan na, gumagana na siya. Okay, ang isusunod natin na at least ngayon nagkaroon na ng maayos na electrical wiring connection ng ating aircon mga kamaster, no? Ang isusunod natin ay ito. Yan. So, wawiringan din ho natin to mga kamaster. Okay, so ganun lamang ho kadali. Ang gagawin lamang ho natin, lilinisin lamang ho natin yung switch, no, yung emergency switch, at saka yung IR receiver. So dalawa lamang ho. Okay, so ganun lamang ang kasimple. Ay sabi ko nga, kung halimbawa medyo malala ang naging trouble nito, ay magpo-proceed ho tayo sa plan B, plan C. Pero sa plan A pa lang nakuha na ho natin. So meaning hindi po ganun lala ang naging problema ng aircon na to mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi na naman sa ating mga kababayan na technician, na kapag kayo ay naka-encounter ng patay-sinding unit na parang nagmumulto, kusang nabubuhay, kusang namamatay, no? Ang problema ho niya, posibleng problema ay yung emergency switch, then yung IR receiver, okay, o di naman kaya pag malala ho talaga, shorted ho yung ating system dun sa ating motherboard. Kapag ho yung shorted, ganun lamang, ganun pa rin, patay-sindi, pero wala akong error na lalabas doon. So maya-maya mamamatay, maya-maya under na naman, so hindi mo siya makontrol. Okay, then linisin nyo lamang din ho yung coil sensor ng inyong mga aircon. Okay na to ha mga kamaster, solve na ho ito. At kung halimbawa naman bumalik sa dati na hindi nyo na naman control, so i-off nyo lamang ho yung breaker, o i-off nyo yung aircon, no, then on nyo ulit. So ganun lamang ho, ang mahalaga dito, natunto natin yung problema mga kamaster. Okay, so at nabigyan natin ng solusyon itong problema ng ating minamahal na customer sa kanyang electrical na power supply ng kanyang aircon. Okay mga kamaster, babalikan na lamang ho natin to. Maraming salamat po sa inyong lahat. 150 PSI. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang